Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Wasak ang kamay at naputulan ng daliri ang isang 13 gulang na babae matapos masabugan ng 5-star na paputok. Dahil naman sa boga, kaya nalapnos ang isang bata at naputokan naman sa mata ang isa pa. Halos 70 na ang naitalang firecracker-related injuries. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sa Philippine Orthopedic Center, ang bagsak ng 13 taong gulang na babaeng batang ito na nasabugan ng 5-star kagabi. Ang bata, nawasak ang kaliwang kamay at naputol ang ilang daliri. Yung left hand niya ay wasak talaga. Etong gitna sa kanyang palasingsingan, litaw na po yung buto eh. So, completion amputation na lang ang gagawin doon para maisara dahil nakalabas yung buto. Yung impact ng firecracker, nagkaroon ng damage doon lang sa palm niya. Naiyak na lang ang ina ng bata sa sinapit ng anak. Awang-awa daw kasi siya tuwing humiyaw sa sakit ang bata. Nagpaalam daw kahapon sa kanya ang bata na lalabas. Pero ang sumunod na raw niyang nalaman ay isinugod na ito sa ospital. Nagpaputok nga po siya. Yung paputok hindi po... siyang nagsindi? Siya po. Okay. Po. Tapos siya po ang nagsindi. Kaso nung itatapon na po niya yung paputok, hindi daw po nawala, natanggal sa kamay niya, dumikit daw po. Nagulat na lang po siya na sumabog na sa kamay niya. Sabi po din niya na medyo nakainom daw po sila. Ang bata, labis daw na pinagsisisihan ang nangyari at hindi na raw uulit na magpaputok. Ito na ay ikalawang kaso ng mga nabiktima ng paputok dito sa orthopedic. Sa Tondo Medical Center naman, sunog at lapnos naman ang balat sa binti at hita ng 12 taong gulang na batang ito matapos masabugan naman ng iligal na boga. Matapos mabigyan ng paunang lunas, na-discharge din naman ang bata. Patient has 10% burn, so we noted the burns on the legs and extremities of the patient. Second-degree burn po, ma'am, sa patient. Sa ngayon, 4 na ang firecrackers-related incident sa Tondo Medical Center. Bagamat mas mababa pa rin naman daw ito kung ikukumpara sa naitala nung nakaraang taon. Usually ba mga bata ang biktima? Yes, ma'am, mga bata, adult. Usually, ma'am, yung mga lasing po, actually. When they, after mag-inom o during nagiinom sila, nagpapaputok. Sa Sarangani Province, naputukan naman ng boga sa mata ang 13 anyos sa batang ito nung bispiras ng Pasko. Ayon sa DOH, agad namang nagamot ang bata at pinauwi na rin. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, umaabot na sa 69 ang bilang ng mga biktima ng paputok as of 6 a.m. kanina mula yan December 22. At sa bilang na yan, 58 sa mga biktima ay edad 19 pababa. 11 naman ay edad 20 pataas. Boga, 5-star at Piccolo ang nangungunang sanhi ng firecracker-related injuries. Ang Department of Health nagtaasan ng Code White noong pang December 21. Ibig sabihin, dapat handa silang tumugon sa mga emergencies tulad ng mga nasabugan ng paputok. Ang Philippine Orthopedic Center at ang Tondo Medical Center nakaredy na ang mga gamit sa pagresponde sa mga firecracker victims. Ang mga gamit niya pang-opera, naka-ready na lahat. Mga pins, pandugtong sa mga nabaling buto, mga wires, yan lahat. Handang-handa na nga ang Tondo Medical Center sa pagsalubong sa bagong taon sakali nga na meron mga dalhin dito na mapuputukan ng mga firecrackers. So, ayan ready na yung kanilang, anong tawag sa mga ganito to? Ito yung mga gloves natin, ma'am, tapos mga sutures. And then we have our gigliso. And then bone cutter po, para sa mga naputukan sa kamay. Oh my God, bone cutter. Tsaka napansin natin, meron din silang nakahandang mga itlog. Dok, bakit po may itlog kasama sa preparation? Usually, pag nakakalunok po yung mga patient ng mga paputok, usually nagbibigay po tayo ng itlog na white to avoid further poisoning po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.